Good morning. Pagbati mo po sa mga kabataan digdi sa Barangay Arimbay, Legazpi City. Good morning man po, lalo na po sa mga nagdadamog. And of course, ang sa kuyang padabang Arimbayano, marayin haga po sa Indaga Boss. Apo, ma'am, para po sa karaman kan mga kabataan digdi sa Barangay Arimbay, pwede pong maaraman ta so complete name mo and background and qualification mo kunyata ka gusto maging ski chairman digdi sa barangay. Mapamidbid po ako bilang si Danica Biago, ang sa kuya pong lulo ay Kaka. Ako po nagkaklase sa Bicol University, Jesse M. Robrado Institute of Governance and Development. At sa kuyang kinukuhang kurso, iyo po ining Bachelor of Public Administration. Ako po nagdadalagan bilang ski chairman dahil aram ko po and confident po ako na dakol po ang may share ko as in may tatabang, lalo na po sa kuyang mga pinag-adalan experience na ma-apply ito sa digi sa Arimbay, lalo na sa tuyang covenant sa digi sa Barangay Arimbay. I see. Sa ngunyan ma'am, bilang estudyante kan Bicol University, ano po ang mga accomplishment mo na? Ako po ay sarong former student council kang Bicol University, Jesse M. Robrado Institute of Governance and Development, College Student Council. Auditor po ako, kaya po aram ko po pagdating sa transparency, mahigpit po talaga ako. Nag-audit po ako, nagtao ako ng audit report ko. And kung tutuusin po, internal control ang sa ko yung pinaka-expertise. Oo. I see. Gusto sabihin, dako lang pakinabang if in case na ika po ang maging ski chairman dito sa barangay kan Arimbay. Yes po, aside from that, sa kuyang experience and credentials, gusto ko po talaga, ang sa kuyang kurso talaga, pag-gobyerno. And of course, development and the development of the government. Kaya haram ko po pagdating sa good governance, dako lang talagang may tatabang digdig. Apo. Ngunyan kaya ma'am ang mga ski chairman, mga nagdadalagan na sangguniang kabataan candidates, perming nakapokus pag nanggagana sinda perming mga sports garong wara ng ibang mga programa ang kabataan. How about po tawang kanin chance kan mga taga Arimbay? Ano pong mga programa ang pwede mong ipanao sa mga kakiandigdis, lalong-lalo na sa mga kabataan? Ang sanggunang kabataan po, kasi pag tigi-isip ta ayan, perming may basketball and other sports, pero digi po, taaram ko, ang edukasyon po ay sa tuyang puturo ka mga kabataan, kasi in the future, sinda po manginginabang. Inot pong sa muyang plataforma, ang prioritization may po ay yung opportunity to avail review center. Dahil po, digi sa Barangay Arimbay, kulang kami ng aplikante sa State University. Ang State University ta po digi ay Bicol University na nagpo-provide ng free tuition law. Ngunyan po, ang gigibon kan sa kuyang linyada, kan sa kuyang council, kami po ma-provide kay ining review center every summer na kung saan magiging preparasyon ini kung sa tuyang mga senior high school student na matake ng college entrance examination. Aside from that, ang magiging benefits pa kaini, bako lang po ini para sa college entrance examination, pati sumatik ng DOST. Dahil duman po, uga na sinda kaining preparasyon, pwede na sinda mag-take sa mga different academies man, PMA, PMAA, so PNPA man. Bako lang po digi sa college entrance examination. Ikaduwa man po, ikangani nakakapag-kolehiyo na, kay punta manggiraray supang or aldaw na pangangaypuhan. Of course, yung po dyan si transportation allowance, si load allowance, and of course, supang or aldaw na nga ni, supang kaunta. Kasi bilang estudyante po, wala po yan tigpipili. Tios ka o mayaman, may pangangaypuhan ka. Depende po kung working student ka, talagang makakapag-provide ka ito. Ngunyan po ang pag-alalay mi sa tuyang Jovenes, andigi sa Arimbay, kami ma-provide yung educational assistance. Aside from that, dailang po ako makuha sa SK funds. Ako po, nagtutubod ako, collaborations is the most effective way to implement services dahil uga po kitang mga pondo ali sa nasyonal na maitatap na ibababa digdi sa SK. I see. Mga magagayon po ang programa mo para sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga education. And digdi ma'am, yung ano ito sabi ko, apira kang education sports, sabi mo kanina, day ka po kuan ning pundo sa SK. Yes. Day ka maasa. Ba kung day ka maasa, kundi makikipag-collaborate ka sa mga line agencies para sa mga kabataan tadi sa Barangay Arimbay. Yes po. Ayan, para sa kalinawan kang gabos. Yes.
Oo. Gusto ko lang iklaro ito kasi ngunyan po, dahil talaga pwede kakayano ni SK funds lang ang asahan ta. Kasi it is a public knowledge that SK fund is limited. Kaya po, nasa Samuya bilang leader, nasa Samuya men paano may i-allocate na budget. Kaya we need this partners. Even though maski nga ni bako public institution, we can tap from different business institutions. Oo. Ngunyan kaya nangyayari, lalo na pag nagpapakawat, makuya ng uniforme, masolisit sa mga municipal councilor, mayors, nakaabot pang gobernador, ay congressman. Kaya, so iba nga ni, na nakahurong kong mga politiko, nyata nga da ipig-alokar kang mga iskian sa indang pundo, tapos sige nga yung panghagad kung saan na mga politiko. Ganito po kasi yan. Oo. Di talaga kaya ng SK ma-shoulder ang free uniform. Mm-mm. Kasi ako po, doong taon nun po kami naging manager ng sarong team. Ang sarong team po, magagastos po talaga more than 10K sa sarong Oo. set. One team na yan, 15 players. Kaya, kung sa 20 entries na teams, dahil po talaga kakayanan kung sports lang. Kaya we need these groups, individuals na makipag-partner sa Muya. Oo. Digdi sa Arimbay, ma'am, pira po ang bilang ka mga sangguniang kabataan digdi? Ang sa kuyang sa samuyang napag-adalan, more than 900 registered voter po digang sanggunang kabataan. Kaya gulping. Oo, dakulo. Dakulo na kitang pagkikihuro na sinda, nasa sa inda ang boto, nasa sa inda kung sisa ang iluklok na leader na makakapagsilbi talaga. Diyan sa 900 plus na voters, ma'am, pirang out of school youth dyan? Actually, ang out of school youth digi talaga sa Arimbay, dai mo man masabing out of school youth dahil sinda pag nailing mo digi sa basketballan, trotod daw din makaralasi man sana. We have mababa ang rate digi kasi nag-aaradal man. Ang problema lang digdi warang teenage pregnancy nangyayari. Ugaman pero minor lang, but sumaagang pagpapamilya. Pag sinabing teenage pregnancy, 17 below. Pero pag 18 pataas ka na, you're not one of that teenage pregnancy. Kaya maaga silang papamilya dahil sila nakapagtapos agad ng lalo na sa kolehiyo. Kaya so iba skills lang ang sa indang na pagtatapusan. I see. Gusto sabihin, may mga bilang digdi kang atab na nagpapamilya pero sa teenage pregnancy, dikit lang ang bilang. Diit lang po. And if in case na magkagawa ng out of school youth digdi, ma'am, na manotarang ka mo, may mga plano ka mo dyan na Yes, pwedeng ko yan? Oo. Meron po kami kasi studying the ALS program dahil uga na po kita kaini ang naman po sa muy akay sa pigaadalan ni implementation, how you execute that, paano ma-encourage ining mga individual na bumalik sa pagklase through alternative learning system, and of course ma-provide kami ng mga test the trainings na uga talaga kita kaan nakadependean sa convenience talaga kung ma-join sinda, ma-enroll sinda, and paano man may sinda ma-encourage. How about, ma'am, duman sa mga livelihood, lalo na duman sa mga atab na may mga pamilya, mga kabataan, may mga programa po kamukha? Actually po, uga kay ako ning saro kong linyada na ang sa kuyang kada miyembro sa SK, may mga iba-ibang advokasya. Yaon na po dyan si mga trainings sa test the trainings. Sa iyang pigapukusan, skills. Kasi arami po, skills magiray, bako man puro academics kita. Pwede may sindang itapok, alalayan pa duman mag-abroad. Sabi ko nga matap kita kasi mga different agency na kung pwede kami na ma-assister kung sinda makapagkontrata doon sa ibang bansa. How about, ma'am, duman sa mga namomonitor ka mga kapulisanta ng mga sangguniang kabataan na na-involve sa mga illegal na droga? Ano ang advokasya para dyan? Ako po, initataram ko na ang sa kuya pong pinag-aadalan, ay ang sa kuyang thesis, crime prevention strategies in Legazpi City Police Station. Kaya po ako talaga, very invested ako about sa crime. Ang droga po talaga digdi, day po ako nagkakamali, uga po kaming declare na kaming zero drug case. Pero dahil may embeldo naman nangyari, dahil po ito pwedeng ma-claim. Pero aram ko po, ini naman, balik kita sa sports, ini po ang ma-alter na ang attention kang talagang kaubenesan,
di kita i-focus para dai ini maisip na gibuho na paggamit ng maling droga dahil aram ko po may mga kanya-kanya kitang problema. Pero dahil po pwede yan, magamit sa na kita dahil dyan. Kaya kami, maalalay kami sa INDA, ma-provide bako sa na basketball. We will offer different kind of sports dahil ang sa kuya pong sarong linyada man sa SK, ang sa iyong DU, nagpangako naman. Siya mismo mapaano ng sports clinic dahil coach po siya kang UAP and NCAA. I see. And duman ma'am sa mga kuhan sa mga kabataan na atab na nagtatrabaho na sinda. And may mga namumonitor kami na minsan nabibiktima ng mga ning na-hold up o nabibiktima ng mga maraot. Digdi sa ko yan sa Arimbay, may namumonitor ka mo digdi ma'am? Ang madaling Oo, may mga insidente nga rin ganun nangyari. Minor Man. lang kasi, oo. Oh. Pero kami, ma-provide kaya kami ni, basic self-defense, pag-abutig di kasi ang sarong kumang kandidato, sarong criminology student, inaalay namin sa mga sa ilang kurso na may offer mo. Kung ikadigdi, expertise ka digdi, then ikaw man itong i-implementar mo. Lalo na po kasi sa mga kababaihan, I have this, mantra na, kaming mga babae, dapat palakawon mo kami hanggang banggi. So, dahil kami nag-iisip na may mabuong na sa imo dyan. Kasi dapat may self-defense. We have niyan. Parang lang, gusto mo man, kamo mga lalaki, naglalakaw man ng sundong banggi, gusto mo man, makahuli kami sa arong, safe kami. Kaya yan, basic self-defense ang may offer me digdi. Gusto sabihin, kasabay pa lang po yan sa mga programa Yes nindo. po, opo. I see. Ma'am, dumang kita sa mga taga Barangay Arimbay. Ano po ang apira ka mga nakalinyada nindong mga plano? Kung ako sarong paraan tabay, sarong nagiling kaning interview sa imo, ano ang may offer mo sa ko? Tanganing ikaambutuhan ko ngayon namabot na eleksyon. I-offer ko sa imo kasi aside sa Duman sa mga aram nyo po, ang sarong tao, bako lang po credentials ang tigihiling. Pati po sa pakikipagkapwa, pakikipagtawo, asinahihiling maninda, halik man kami sa pamilya na matinabang man talaga kami. Pinadakula ako ning kasako yung mga magulang na magtabang maski ugwa ka mabalik man sana sa imo. Kaya ako po sincero man tao, sincero man sa ko yung pagdalagan. Kaya I assure this Arimbayanos that their votes deserve kaka. I see. Pangapunan mo ma'am duman sa mga kabataan para butuhan ka and duman sa mga linyada mo ano po mga pangaran nila? Sige. Punan ko po sa kuyang primerong ASCII kagawad si Chrissy Acosta or Chin. Siya po ang matutok sa sound financial management dahil aram ko po na kung wala siya, pwedeng ma-implementar ita sa budget dahil man tao mag-allocate. So, we will make sure that the SK funds will be delivered to the SK. Pangadua ko pong SK kagawad si Maria Emmanuel Alcance or si M na iyo po iningani ang ma-provide ng basic self-defense because as a woman, I empower also my sa yung mga kababaihan. Ikatulo, ang sa kuyang SK kagawad na si Antoinette Arsinwe, siya po ang ma-focus sa agriculture. Saro po siyang young farmers kang programa ni Kong Joey Santi Salceda. Siya man po digay mababa ning mga programa na ali duman sa tiga-provide ni Kong Joey, ibababa digay sa barangay. Ikaapat, sa kuyang kagawad na SK kagawad Rimer Abis, the best sa sports. Ini man po sa talagang pagdating sa sports pampalakasan siyang ma-implementar sa bako sa na basketball. Kaya we will provide different sports. Ikalima, sa kuyang SK kagawad na si Andre Anyonyebo. Ini po sarong medyo education student sa Digongsi. Kaya aram ko po na siya maalalay sa satuyang mga kaki na maluya sa pagbasa kasi reading comprehension, matibay naman yung magbasa. Pagdating sa reading comprehension, dyan kita nawawara. Bako sa na Arimbayano, Pinoy. Dyan kita maluya. And ikaanom kong kagawad si Joshua Joel Alejo.
Siya po sarong graduate na electrical technology sa Bicol University and cum laude. Siya po ang maturo sa computer illiteracy. Dahil arami po unya sa globalization kay po ining teknolohiya and more on innovation kita kay punta makipag-adapt digi sa mga pag-abot sa computer. Sa ko yung pinakaalas, si Peter Paul Pipo Ortiz. Siya po si Pipo na musikero sa Arim Vibes. Kaya po, siya man ang promote kay ni sa music and arts kasi bubuhayon taman gira yun. Buhay na talaga di ang music sa Arim Vibes. Uga kami kay ning pinampambato na Arim Vibes. I see. Ma'am, habol ko pala, digdi sa rin ba, pira ka mong kandidato sa pagka-ski chairman? Duwa lang po kami. Kompleto man sinang linyada. Nagiramdaman ko, parang may issue duman sa kalaban mo. Ano ito, dahil pa na-resolveran so issue about duman sa relationship sa mga elected official? Ganito po kasi, yung sa kalaban ko po, dahil man talaga siya madadalaganan. Ang sa tuyo man po kayong Comelec, pag abot sa taas, sabi na baga, bawal ang pamangkin, pinsan. Pero pag sa black and white paper sa escape reform law, ang nakalaglang duman within second degree of consanguinity or affinity. Kaya, para man sa kuyang pag-aram, sa kuyang pagkaintindi, dahil man talaga siya madadalaganan. Pero kung sa kuyang ina, dahil nag-resign, ako ang madadalaganan. First degree. Pero dahil ginalang namin ang escape reform law, kinaipuan na mag-resign din sa kuyang ina. Thank you so much, ma'am.